Hey everyone, I'm Kat Layers. This is my first ever YouTube tutorial na i-upload ko dito sa YouTube. Content ko ay tungkol sa paggamit ng Adobe Photoshop CS2. Sa mga gustong matuto ng mga basic hanggang sa kaya nyo na siyang gawin, maganda ito para magkaroon kayo ng extra money kasi isa tong skills buhay nyo para magkaroon kayo ng extra income in the future pag natutunan nyo to. So kung mapapansin nyo naman sa panahon ngayon, marami ang nag-printing business. Kadalasan ang gamit nila is Canva. This video, tuturuan ko kayo sa pinakauna ay ang paggawa ng 1x1 and 2x2 picture. So kung ito, nakikita nyo ba to? Ano to? Ito yung move tool natin. Para lang ang Photoshop, para lang siyang MS Word. Pero, nagagalaw mo lahat dito yung pinaka-image, hindi mo na kailangan mag behind text, mga ganon. So, sige. Ang size ng 2x2 is 2x2 inches. So, paano tayo mag-create ng 2x2? So, una, Control N. Stands for new. Yan. Or dito, sa file, tapos, yan, ito, click nyo to, new. So, sa paggawa or paggamit ng Photoshop CS2, kailangan ang resolution natin ay laging 300 resolution para maganda yung quality ng ipiprint or gagawin nating picture. So, palitan mo lang yan ng 2. Tab mo lang, punta ka sa 2, enter. Ayan na yung 2x2 natin. So, para ma-check mo kung tama yung size mo, para hindi ka, na-size ko ba siya ng 2x2? So, i-click mo lang yung Control-Alt-I. Lalabas na yung kung ano yung size nung ginawa mo. So, pinaka-importante kapag nagli-layout ka, ay laging naka 300 resolution. Lalo pag nagli-layout ka ng mga logo, kasi pag hindi ka nag 300 resolution, kung kaya pa ng computer mo ng mas mataas na resolution, mas maganda. Pero kami, usually, ginagamit namin is 300 resolution lang. Ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano mag 2x2. So, ito yung area natin. Ito yung area ng 2x2 natin. So, halimbawa, gagawa tayo ng 2x2. Ito yung crush ko. So, copy picture, or kung isi-save mo man yan, punta yan sa download. Ito siya. Pwede mo siya diretso copy. Tapos, Control V, stand for paste. Ayan na siya, di ba? Ngayon, kung naka-upload yung picture or dinownload mo yung picture, punta ka dun sa storage niya, i-click mo lang, then open. Pag ganyan, hindi siya na-open agad sa Photoshop. Maaaring naka-PNG siya. So, minsan hindi compatible yung PNG sa Photoshop. So, you need to convert the picture into JPEG. So, punta ka sa Paint, File, Save as JPEG. Then, save mo lang siya dyan. Close mo. Punta ka ulit sa Photoshop. Control O, stand for open. Or, punta ka dito sa file. Tapos, ito, open. Then, click mo siya. See, kanina hindi natin na-open, di ba? Ngayon, para makopy mo siya at malagay mo siya doon sa 2x2 na ginawa nating size kanina, i-click nyo lang tong gitnang box, but make it medyo maliit like that. Then, Control A, stand for select all. Makikita niyo yan. Para mawala yan, Control D, deselect. Kasi pag naka-Control A ka, ganyan siya. Ngayon, para mawala yung deselect mo, Control D. So, sa pagkatuto or sa mga gustong matuto ng Photoshop, it's very important na alam natin yung basic shortcut keys. Napaka-importante niyan. Yung Control V, Control S, Control T. Yan. Pero dito sa paggawa pa lang ng 2x2, feeling ko naman maiintindihan nyo to. And I hope may mag-subscribe sa video na to. So, tuloy na natin. So, Control A. Deselect muna natin. So, Control A, Control X. Sabihin ng Control X, di ba? Cut. Pag gusto nyo ibalik na mali kayo, Control Alt Z para bumalik siya. So, Control A. Pag nakaganyan, nakakita nyo yan, parang broken line na umaandar, nakaselect yan.
So, Control A, Control X, or Control C, copy. Tapos, punta ka dun sa layer na ginawa mong 2x2 size. Paste mo lang dyan, Control V. Kapag kinontrol X mo yan, Control A, Control X, same with the process, Control V, start for paste, then paste it. Tapos, itatransform mo lang siya. So, kailangan mo i-click yung Control T para ma-select mo to. Ito, para maging ganyan dyan. Diba? Kung may mga familiar dyan sa Canva, yan yan. Para ma-move mo yung tool. So, Control Alt Shift. Hold mo lang yon para ma-resize mo siya. Kasi pag hindi mo siya kinlik yun, made-deform siya. Pwede siya mag-oblong, pwede siya made-deform yung picture. So, pagka ganyan, escape mo lang. Control T, ganyan mo lang siya. Liitan mo lang, i-fit mo lang siya. Ayan. Ngayon, hindi siya naka-white background. So, paano tayo mag-white background ngayon? Ito guys, move tool yan. Ayan o. Move tool. Ito yung pen tool. Ayan, pen tool. So, gagamitin natin yung pen tool para ma-remove tong background. So, pag kinlik mo yan, makikita mo to. Itong part na to. Shape yan. So, pag pinentol mo yan, di mo nalipat, magkakaroon ka ng shape. So, dito pumapasok yung pagbe-vector. Kung nakapansin niyo yan. So, mali yan pagka magre-remove ka ng background. So, escape. Click mo yan, delete mo. Or click nyo yung sa keyboard nyo na delete. So, lilipat mo yung tool mo, yung pen tool mo dito. Para makapag-free pen tool tayo. Ayan. Ayan. Sundan nyo lang yung hair. Ayan. Blend nyo lang. Kailang i-blend nyo lang yung hands nyo. Ayan. Close natin. Tapos, ayan. Sundan nyo lang yung pattern na to. Kita nyo? Panoorin nyo lang siya hanggang sa matutunan nyo. Kasi sobrang ganda nito. So, wag natutunan nyo to, lalo sa mga pwede kayo pumasok sa mga photo studio. Kasi yan lang din yung ginagawa ton. Siguro may konting difference, pero sa mga layout, sa mga change background, almost the same. So, meron din mga app store na kahit hindi ka na mag-pen tool, siya na yung kusang mag-aalis ng background ng object. So, mamaya papakita ko yun sa inyo. Sa ngayon, ito muna ipapakita ko. Yung pag-pen tool. Kasi, halimbawa, tulad sa work, minsan hindi ko magana yung internet connection, si customer nandyan na, so hindi ka makapag-white background. So, yan, pagdikitin mo lang tong edge, to, dulo to dulo, lock mo lang siya dyan sa may butas. Then, right-click, make a selection, and yung feather radius, gawin mo lang siyang 1 para hindi masyadong strong. Enter, then delete. Ito kasi yung itsura niya pagka naka 1. Medyo soft yung edges, yan, mga gilid. So, papakita ko rin sa inyo yung itsura kapag 0 yung ginamit natin. Gawin natin yung 0, tapos enter, delete, ayan. Masyado siyang strong. Masyado siyang shape, ganun, parang, basta ganun. Kasi ako, usually, ginagamit ko is feather radius 1. Then, enter, and delete. So, see? Tapos, di ba bitin yung balikat part niya. Pwede mo to gamitin, this one, the marquee tool. Click mo lang yan, tapos punta ka sa konting part na to, then Control T, stretch mo lang to, i-hold press mo lang yan, then enter. Para mawala itong umaandar na line na to, deselect, Control D. And then the other side, same with it, Control T, make it stretch, enter, then deselect, Control D. Yan na yung pinaka 2x2. So, di ba itong part na to, di siya maganda. So, pwede mo siya i-pen tool mo lang ganyan, tapos lock mo ulit, tapos make a selection, 1, then delete. Just like that. Ngayon, di ba medyo blurred siya. Para medyo luminaw siya ng konti, save mo siya, Control-Shift-S, Control-Shift+S, then save. File name mo siya ng 2x2, enter. Ito na yung pumapasok yung application na
cutout. So, kung familiar kayo sa cutout, punta lang kayo sa cutout. So, ito yung itsura niya, Cutout Pro. So, free lang to para makapag-enhance ng mga pictures. Hindi naman sobrang enhance na sobrang linaw, but at least kahit papano, yung image natin is nagiging clear kahit papano. See the difference? Free download lang yan. Punta ka ulit sa download. Control O. So, ayan yung itsura nung isa. Ito yung itsura nung bago. Yeah. Medyo mas clear na yung face niya. Kita nyo? Yung difference. Yeah. Yun yung ginagawa namin sa store. Minsan, pagka yung picture ng tao, masyadong malabo. So, ngayon, ipiprint na natin siya. So, Control N, Control A. Copy mo muna to. Control A, Control A, Control X. Oops, mali. Check mo pala muna kung nakasize siya as 2x2. So, paano? Control Alt I. So, hindi siya naka 2x2. Size mo lang siya ng 2x2. Then, make always the resolution 300. Then, copy na natin siya. Control A, Control X, Control N. Gets nyo? Select, cut, make a new layer. Kunwari, yung photo paper nyo is, ang size niya is A4. Kasi yun naman talaga kadalasang ginagamit sa mga photo paper. So, enter mo lang. Ngayon, pipaste na natin. So, ang shortcut key ng paste is Control V. Yan na siya. Ngayon, di ba wala siyang outline? Ang i-click natin dito is Alt. Hold nyo lang yung Alt, tapos isang pindot sa E, isang pindot sa S. Yan yung magiging stroke line ng 2x2. So, kadalasan, pwedeng black. Kaya lang, hindi siya maganda pagka ikakat mo na. Nakikita siya masyado. Visible siya masyado. Pangit ba? Lalo kung hindi ka perfect. Lalo kung hindi ka perfect mag-cut. So, kami, sa work, ginagamit namin is hanggat maaari is light gray para hindi siya pangit tignan. Tapos yan. Ngayon, para ma-duplicate mo siya, i-hold mo lang yung Alt key mo, then hold, tapos click mo lang yung left, click mouse, then hold, yeah. Then bitaw mo lang Alt, hold yung mouse na left, click, then yeah. Hold, Alt, hold lang yung key. Yeah. So, try nyo kung ngayon, 2x2 size to, diba? Eh, gusto ng customer nyo, may 1x1 size din. So, Control Alt I, change nyo lang yung size nyo sa 1x1, 300 resolution always. Enter, and Control A, Control X, balik sa layer natin, sa A4 size, Control V, Control Alt, hindi pala, hold Alt, click E, S. Yan. So, same lang. Alt lang, tapos hold. Tapos, pwede nyo siyang iselect tong dalawa. Then, makikita nyo yung layer natin, di ba? Ito yung layers. Ayan o. Diba? Makikita nyo ba? Ito yung layers natin. Pag kinlik natin. So, ito siya. Yan sila. Pwede natin siyang iganyan, tapos sabay natin silang iganon. So, pwede ring 4 para mas mabilis. Kami, ang package namin sa store, 8 2x2, 8 1x1, tapos 4 na 2x2. Ngayon, pag kinlik mo yan, diniretso print mo, kasi di ba pag nag-print tayo, Control T. So, pag nag-click tayo, pag pinrint mo yan without crop, medyo light ang color na lalabas niyan. So, palitan mo yung size. Ay, wala pala akong printer na naka-install. Sorry. Ika-crop mo siya bago mo siya i-print. This one, crop. So, make sure lang na naka-0 to para naka-free cropping tayo. Para yan. Kasi pag hindi nyo siya kinrap, possible na ang puti ng picture na lalabas. Pero pag kinrap nyo siya, bago nyo siya i-print, mas darker, mas makukuha nyo yung kulay ng picture. So, that's it for today's video. Sana may natutunan kayo. So,